Ang pag-usapan po natin ngayon yung gastritis. Paano ito, yung mabilis na paraan para ito'y gumaling. Ang gastritis po, ito yung pamamaga ng lining ng tiyan, yung mucosa. Maaari itong magdulot ng pamumula, pamamaga, at minsan nagkakasugat yung pinaka-lining ng ating tiyan. So pagka namamaga yung lining ng tiyan mo, ang tawag doon ay gastritis. Yung lining ng tiyan, ang tawag yan ay mucosa. Para malaman natin ang pangunahing simptoma ng gastritis, pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please i-follow, like, and share. Yan. Tuloy po natin ang ating pinag-uusapan tungkol sa gastritis. Ang gastritis, ang mararamdaman mo yan, pananakit o naghahapdi ang itaas na bahagi ng tiyan. Ang tawag yan, epigastric pain, no? Yung mahapdi, ang sakit, yung itaas na bahagi ng iyong tiyan. Yan po ang pinakakaraniwang simptoma. Pag ito po'y lumala, ay maaring bumuti or lumala pagkatapos mong kumain. At yung iba, pagkagrabe na, nagsusuka. Minsan may kasamang dugo na parang kape ang kulay. Ngayon, pagka nabusog ka, dahil nabamaga ang tiyan mo, ay parang yung bang punong-puno yung tiyan mo. No? Tapos, hindi ka natutunawan. Sumisikip o kumikirot ang dibdib mo. Yung pagka may gasgas na at nasugat yung lining ng tiyan mo, pwede kang magkaroon ng pagduruguyan. Kaya minsan yung kulay ng dumi mo ay itim, no? O kaya pag nagsuka ka, may kasamang dugo. Kaya pagka meron pong, kailangan agad yan ng medical attention. Ang pangunahing sanhi ng gastritis dahil sa infection ng bakterya. Ang tawag dun sa bakterya na yon, H. pylori. Ngayon, ang regular na paggamit din ng mga aspirin, no? Nagkukos din ito ng pagkaroon po ng gasgas ng ating sikmura. O kaya yung labis na pag-inom ng alak. Yung iba, umagang-umaga, nagiinuman na sila. Lalo na, walang laman ng tiyan, uminom agad ng alak, maaring mamaga yung tiyan mo. Ang matinding stress din, nagiging dahilan din ito ng gastritis. Ang iba dahil sa bile reflux na tinatawag. Yung bile reflux, halimbawa, natanggalan ka na ng gallbladder, no? Natanggal ka ng apdo. Ngayon, ang tawag doon, cholecystectomy. Ito po, bagamat ang gallbladder mo ay natanggal, ay yung daloy ng apdo mo, nagbabago. Kasi po yung bile, yung gallbladder natin, naglalabas siya ng bile, para sa ating digestive system na makakatulong sa pag-digest ng fat, no? Dahil nawala na, kasi ang gallbladder natin, para siyang supot, kasi ang gumagawa ng bile, yung liver. Paggawa ng bile ng liver, ang sisidlan, yung gallbladder. Dahil wala na yung gallbladder mo, didiretso na yan sa first part ng iyong bituka. Kaya pagka nawala na yung imbakan mo ng apdo, ang nagiging imbakan na ngayon, na yung apdo na ginagawa ng atay mo, ay lalo pag kumain ka ng may taba, may kumain ka ng fried chicken, kumain ka ng bulalo, kumain ka ng lechon, yung taba nun, di ba? Ito ay syempre pag marami kang fat na kinain, yung liver mo magpuproduce ng maraming bile. So ngayon, yung gallbladder mo ngayon, maglalabas siya ng sapat na yung mapait na liquid, pupunta yun sa maliit na bituka.
para tunawin yung taba. Ngayon, pagka po yung abdo ay dumaloy direkto, no? Dapat papunta dun sa bituka, minsan po ay umaakyat yan sa ano natin. Pag sumobra na yung bile na ginawa, yung abdo na yan, umaabot yan sa ano, dun sa tiyan mo. Bumabalik yan sa tiyan. Ang tawag doon ay bile reflux. Umaabot pa yan sa esophagus. Pagka yung bile reflux ay umabot sa esophagus, mararamdaman mo yung para siyang acid reflux, no? Nakakaramdam ka ng paninigip ng dibdib, tapos plema, di nawawala yung ubo mo, lagi ka may plema. Masakit na yung lalamunan mo. Yan po, pagka nangyari po, nagkaroon ka ng bile reflux, hindi acid reflux, bile reflux, no? Kaya pagka meron kang bile reflux, sumasakit ang itaas na bahagi ng tiyan mo, meron kang abdominal pain, at yung po bang itaas na bahagi ng tiyan, pagkatapos mo kumain, mararamdaman mo rin parang merong aching sensation, parang mahapdi, merong burning sensation, parang heartburn. Katulad ng acid reflux, nakakaramdam ka ng burning sensation sa likod ng buto, sa dibdib, yung sternum, umaakyat yan papunta sa lalamunan. Bagamat ang abdo ang umaakyat, nagdudulot ito ng iritasyon na parang heartburn. Paalala po sa Super B Complex, meron tayong supplement na Super B Complex. Combination po ito ng 8 essential B vitamins. Mahalaga to sa katawan, energy production. Kung nanghihina ka, wala kang energy, di ba yung pagkain natin, sabi, oy, kumain ka para lumakas ka. So, yung kinain mo, ang trabaho ng B-complex, kino-convert na to into energy, no? Para labanan yung pagkapagod. Para din, di ba, pagka tayo po ay gutom, hindi ka makaisip. So, yung Super B-complex, tumutulong yan sa brain function. Lulusog yung utak, yung nervous system, yung memory, yung focus, tsaka yung mood mo. At tumutulong ito sa pagre-repair ng cell, yung balat, yung buhok, yung kuko. Tumutulong din ang Super B-complex para maiwasan yung sakit sa puso. Sa mental health naman, pampababa ng depression at anxiety. Sa buntis, mahalaga to para maiwasan yung abnormality sa bata. Yan po ang Super B complex, no? Kaya kung buntis ka, napakahalaga na meron kang Super B complex para ma-develop na malusog ang nervous system ng baby ninyo. Yan po. Kung nais nyo pong mag-order niyan, mamaya po isasabihin ko yung detail paano kayo makarating sa bahay nyo yan. Meron pong dalawang uri ng gastritis. Acute gastritis, pag sinabi mong acute, biglaan at panandalian lang yon. Wala na agad. Pero yung chronic gastritis, pag sinabi mong chronic, pangmatagalan o paulit-ulit na nangyayari sa'yo. Kaya ang dapat mong gawin, pa-check up ka sa doktor. Mahalaga yung tamang diagnosis at plano ng panggagamot. Para makita kung may gastritis ka, i-endoscopy ka. Meron silang ipapasok na tubo dito sa bibig mo. Merong camera yon. At makikita na kung meron ka talagang gastritis, kung namamaga yung lining ng tiyan mo. Ang sanhi po ng gastritis, kung meron kang H. pylori, may connection ng H. pylori sa gastritis. Ang H. pylori, Helicobacter pylori, ay isang pangkaraniwang sanhi ng chronic gastritis. Ito po isang bakterya na nabubuhay sa acidic environment sa tiyan. Kapag pumasok ang H. pylori sa tiyan, kumakapit ito sa lining ng tiyan, yung mucosa. Naglalabas siya ng enzyme na tinatawag nating urease na nagpapalit ng urea sa ammonia. Ang ammonia ay nagpapababa ng acidity sa paligid ng bakterya.
na protection sa H. pylori mula sa acid sa tiyan para mabuhay siya at dumami siya. Kaya mamamaga ang tiyan, ang presensya ng H. pylori ay dahil sa naglalabas siya ng chemical, nagdudulot ito lalong pamamaga o sa lining ng tiyan. Ito mismo ang gastritis na tinatawag. Mapipinsala yung lining ng tiyan paglipas ng panahon. Ang patuloy na pamamaga maring makasira sa protection sa mucous layer ng tiyan. Nagiging sanhito ng pinsala ng senula ng tiyan. Ang itong H. pylori na to na nag-i-induce ng gastritis, maaring humantong ito sa peptic ulcer at magkakaroon siya ng open wound sa tiyan. Masakit yun. Lalo na acid pa, tapos may sugat. Parang yung sugat mo, binuhusan mo ng suka. Di ba ang sakit nun? Ganon din po, pag yung maliit na bituka, nagkaroon ng sugat, yung duodenal ulcer, o ito po yung nawawala po yung yung mga gumagawa ng acid sa tiyan. Ito po ay nagiging dahilan po ito ng pagkakaroon ng cancer, yung cancerous condition. Kaya po yung cancer sa tiyan, ang H. pylori, tinuturing na pangunahing risk factor sa uri ng cancer sa tiyan. Kaya at tawag po dito ay gastric adenocarcinoma. Kaya po direkta nagdudulot ito ng pamamaga ng tiyan at nagpapatas ng panganib sa malalang kondisyon. Kaya nga po yung ingatan natin ang tiyan natin. Meron po akong narinig na napanood sa Facebook, kung mahalaga yung ating puso, napakahalaga ng ating tiyan, no? Napakahalaga niyan. Ngayon, meron tayong yung pinapahid, yung crystal oil. Pag masakit yung tiyan mo, pampaginhawa yan eh. Pag masakit ang tiyan mo, may kabag ka, nakakatulong to para guminhawa yung tiyan mo, yung sakit, at pag may kabag ka, makautot ka. Kapag meron kang arthritis, masakit ang mga kalamnan mo, masakit ang butot kasukasuan mo, i-massage mo ng crystal oil. Ganon din yung sakit ng ulo mo, yung hilo mo, i-massage mo siya ng crystal oil. Nagpapabuti din ng tulog ang crystal oil natin. Nagpapa-relax yung aroma, yung amoy nito, nakakatulong para mapabuti ang kalidad ng tulog mo. Pangalis din ito para decongest sa ilong mo para makahinga ka. Giginhawa ang yung paghinga mo, pati yung paninikip ng dibdib mo. Ang crystal oil ay may pangkalmanting effect sa digestive system, makakatulong para mabawasan yung bloating, pananakit ng tiyan. Pang-control din ito ng pagsusuka, pagkontra ng lamok, no? Kasi hindi gusto ng lamok yung amoy niya na itataboy mo. At kung nakagat ka naman, wala ang kate pag pinahira mo ng crystal oil. Available yan sa Patnubay. Gusto nyo magpa-deliver. Wala na po kasi tayong clinic mula nung pandemic. So, kapag nag-chat kayo sa akin sa Facebook, dinideliver na lang ito ng rider sa bahay nyo. Saan po ba galing yung H. pylori? Paano ka nagkakaroon nito? Ito po ay maaring oral-to-oral contact. Ito po ay lalo na po yung bansa na mataas ang infection na ipapasa sa pamagitan direct contact sa laway, tulad ng halik or kissing, pagbabahagi ng utensils, tasa o plato, baso, minsan yung taong naghanda sa inyo, hindi malinis ang kamay, ito'y na-transfer sa pagkaing hinanda sa inyo. Tapos yung mga, yung bakterya matatagpan sa dumi ng isang tao. Kung ang dumi hindi naghugas ng kamay, ay maaring matransfer dun sa niluluto. Mga tubig na hindi maayos ang sanitation o paghuhugas ng kamay, nakakapasok yan sa katawan ng ibang tao. Kaya nga po yung lugar na mahinang sanitasyon at walang malinis na tubig,
pwede kang magkaroon ng H. pylori, contaminated na pagkain, contaminated water, pag-inom ng tubig o pagkain na nakontaminado ng H. pylori. Kaya pag hindi, minsan bumibili tayo sa tabi-tabi, sa mga mga turo-turo, hindi mo alam kung paano hinanda yun, maring ito po ay may dalar silang H. pylori. Kaya mag-ingat kayo sa mga kinakain nyo sa labas. Madalas na nakukuha ang H. pylori sa pagkabata, ang infection maring manatili ng habang buhay kung hindi mo magagamot. Mas karaniwan ito sa lugar na may siksikan na tirahan, mahinang sanitasyon, kakulangan ng malinis na tubig. Karamihan po ng taong mayroong H. pylori, hindi nagkakaroon ng sintoma at nakakaramdam lang ng konting discomfort. Pero kapag nagkaroon na siya ng gastritis, nagkaroon ng gasgas na yung bituka, ay mangangailangan na to ng gamot. Ang paggagamot ay combination ito ng antibiotic para patayin yung bakterya at bawasan yung acid, no? Kasi nabubuhay po kasi ang H. pylori sa acidic environment. So, kailangan bawasan yung acid, tulungan ng paggaling ang lining ng tiyan. Kaya ang H. pylori, isang bakterya, nagdudulot ito ng gastritis at nagiging dahilan ng pamamaga ng lining ng tiyan kung makalat sa pamamagitan direct contact o kontaminadong pagkain o tubig. Anong fastest way to cure gastritis? Yung acid blocker, at tinatawag nating histamine blocker. Nare-reduce yung amount ng acid, nare-release sa yung digestive tract. Reducing acid relieves gastritis pain and encourage healing. Kaya ito pong ang doktor magpe-prescribe sa inyo ng acid blocker na itong mga medicine na para ma-neutralize yung stomach acid, yung antacid acid blocker, katulad ng omeprazole. Karamihan po ay omeprazole ang binibigay ng doktor para guminhawa at pagpapagaling. Ang omeprazole ay para sa hyperacidity at ulcer. Narareseta ng doktor yung tamang paraan ng pag-inom. Hindi ka basta iinom nito. Kailangan, narinig mo lang, tulad yan, narinig mo sa program ko, pero, bibili kaya ako nun. Hindi. Kailangan, depende po sa doktor nyo. Kailangan bibili ka nito, reseta ng doktor nyo. At saka baguhin nyo yung pamumuhay nyo. At mag-dieta ka. Iwasan mo yung kape at saka tsaa. Kasi yung kape at tsaa, meron silang caffeine. Nagpapalala sa acid reflux. Tsokolate at mga produkto nito. Nagpapabala din ng reflux yan. Mga prutas na mataas yung acid, mga juices, oranges, lemon, grapefruit, pati kamatis, nilaga or sariwa, nakakairita yan. Yung carbonated drinks, soft drinks, alak, pati yung high-fat, spicy food, yung maanghang na pagkain. Kaya kailangan ang pwede mong inumin, low-fat or non-dairy milk, no? Tulad ng almond milk, yung oat milk, no? Diba? Mampakalma yan. Iwasan mo yung saging. Ay, itong maganda sa iyo, pampababa ng acidity ng tiyan. Saging. Ako po ay ginagamit ko yung saging saba. Sa umaga, 2 saging na saba na hinog. Kung maliit, kung malaki, isa lang. 1 basong tubig. Ibe-blender ko yon sa powerful na blender. Ganon. Isi-shake, gagawin kong smoothie. Yan po ang magandang inumin kesa coffee. Panahon ngayon ng avocado, magandang avocado sa gastritis. O kaya melon, mababa acidity niyan. Madaling tunawin yan. Pampakalma ng gastritis, yung prutas na yan, saging, avocado, melon. Pag kumain ka naman ng itlog, yung boiled egg, no? Mababa ang taba niyan, madaling tunawin. Mga whole grain bread, mas magaan sa tiyan kaysa sa white bread. Merong mga wheat bread, yan ang maganda, wag yung white bread. Kaya, syempre, obserbahan mo din, no?
obserbahan mo kung anong mabuti sa inyo. Alam nyo yung, yung magandang gatas, yung gagawa ka ng sarili mong gatas, yung, halimbawa po, meron kayong sobrang kanin na niluto. Yung isang tasang kanin na niluto na, ilagay mo sa blender, maglagay ka ng 1 o 2 tasang tubig, i-shake mong mabuti. Durugin mo yan. Di ba, pag malapot na yan, ilagay mo yan sa isang lalagyan, ilagay mo sa baso, kalahati, dagdagan mo ng tubig para mawalan lapot. Yun ang pinakagatas mo. Maganda yan sa gastritis, no? At huwag kang masyadong magpapakabusog. Pag may gastritis ka, konting kanin lang, konti-konti. At huwag ka nang kumain ng mga fried chicken, mga hamburger, french fries, pizza, yung maraming may fat, iwasan mo na yon. Iwasan mo na yon. Mas maganda, mga na lang, mga Quaker Oats, mga ganyan, kanin, konti lang, ang mga isda, matotolerate mo yan, isda, pag kumain ka ng gulay, maring nilaga, o kaya yung hindi na masyadong maraming mantika. Huwag na yung, iwasan mo yung palaging prito, di ba? Maring nilaga sa mga isda. Halimbawa, nagluto ka ng paksiw, sinigang, mga yung inihaw. Iwasan mo yung fat kasi nakakatulong po sa pamamahala ng gastritis yung lesser fat, di ba? At mahalaga po ditong punto, yung omega-3 fatty acid. Supplement yan meron siyang anti-inflammatory effect. Ang gastritis ay maganda sa pamamaga ng lining ng tiyan. Ang omega-3 fatty acid, ito po ay malakas na meron siyang anti-inflammatory agent. Nakakatulong siya sa pagbabawas ng production ng acid sa tiyan, no? Kaya ito po ay makakatulong sa pamamaga ng tiyan mo, protection ito sa gastric mucosa. Kaya ang omega-3, maaaring magbigay ito ng protection sa gastric mucosa, lining ng tiyan. Maaari ito magpanatili ng integridad ng gastric epithelium panlabas ng layer ng lining ng tiyan mo sa pamamagitan ng pagpigil sa nakakapinsala sa acid secretion. Kaya nga po, ang potential ito panlaban sa H. pylori, ang omega-3, kaya ito'y benepisyo panlaban sa cancer. Kaya nga po, ang omega-3 makakahadlang sa pagdami ng H. pylori at nababawasan yung colonization nito. At maiwasan po yung pamamaga na dulot ng H. pylori. Inuulit ko po, kung kayo po ay nais nyo po na guminhawang yung pakiramdam para malaman nyo kung meron kayong gastritis o wala, magpa-endoscopy kayo. Pasilip nyo yung tiyan ninyo para makaiwas kayo sa cancer. Ang mga isda na pwede nyong kainin, yung mga salmon, mackerel, sardinas. Maganda daw po yung sardinas sa mga merong hyperacidity, no? At yan po ay malaking tulong na pwede nyong kainin. Iwasan nyo na po yung mga yung mga masyadong yung maraming yung mga baboy, kumakain ka ng baboy, kumakain ka ng pork, iwasan niyo na po 'yon. Kaya inuulit ko po na kung kayo po ay merong ganitong problema, maganda po na kayo'y pumunta sa doktor, magpa-check up kayo. Sila po yung potential na makakatulong para maiwasan po natin yung cancer sa tiyan. At kung meron kayong H. pylori, malalaman po pag nagpa-endoscopy kayo, malalaman kung positive ka sa H. pylori, no? Konsultahin niyo yung doktor bago kayo magsimulang inumin anong klase ng gamot. I-send nyo po yung detail kung gusto yung magpa-deliver ng omega-3 fatty acid, yung ating yung mga super B complex, mga sinabi ko kanina. I-send nyo lang yung name nyo, cellphone number, yung probinsya ninyo, yung munisipyo, yung bayan, yung barangay,
yung purok, street at saka zone, no? Yan po para hindi napakahalaga po ng barangay pag nagbigay kayo ng address. So, para po sa ganon, madali yung matanggap. Kaya kailangan CP number kasi pag darating yun na po yung rider, tatawagin kayo na sabi parating na yung order nyo. So, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Kaya yan po ang kailangan para kung nais yung mag-order ng ating mga product, yun po ang mga detail na kailangan ko. Your name, nung receiver, yung CP number, anong province nyo, anong munisipyo, anong bayan, anong barangay nyo, anong purok, anong street, anong zone kayo. Yan po ang kailangan. Kayo po ay at saka yung landmark, palatandaan ng bahay nyo para po yung magdi-deliver, hindi mahirapan. Dadako tayo sa ating food for thought, Psalms 46, 1-3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at hadlang saklolo kung may kaguluhan. Hindi dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matatangay. Kahit na mga gagalit yung karagatan at ang mga burol mayanig, mangimbal. Alam mo yung Psalms 46, isang awit no, ng pagsamba kung saan pinupuri ng may akda ang Diyos dahil sa pagiging kanlungan niya. Sa kanyang bayan, sa panahon ng gulo, pag ang mundo'y puro tayo kaguluhan. Ang Psalms 46, nagsasabi, malakas ang Diyos. Ang talatang ito nagsasabi, ang Diyos ang ating kalakasan. Siya po ang pwedeng makapagligtas sa atin. Kaya huwag tayong dapat mag-alala, huwag tayong matakot, manghina ang loob, dahil ang Diyos ang ating kalakasan. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.